Magandang hapon, Pilipinas. Live mula rito sa Pag-asa DOST, narito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Mga kabayan, dahil nga po patuloy na yung mga pag-ulan na ating nararanasan, mahalagang malaman kung tumaas na ba yung level ng tubig ng ating mga dam o nananatili pa rin ba ang mga ito sa critical level. Silipin po natin ngayon ang dam update na inilabas ng ating Weather Bureau. Mga kababayan, tatlong dam nga po yung ating binabantayan, no? Ito nga po yung Magat Dam, Pantabangan Dam at Angat Dam na nauna nang napabalita na nasa critical level. So unahin po natin ang pagsilip sa lagay ng ating tubig dyan po yan sa Angat Dam. Ayon nga po sa pinakahuling tala ng Pag-asa, pumalo po ito sa 176.75 meters. Kanina nga po yung alas 6 ng umaga. Magandang balita po yan dahil simula po sa 175.30 meters, umakyat po ito ng 1 metro. Pero ganun pa man, nananatili pa rin ito ng sa critical level, no? Dahil yung low water level nga po ng nabanggit na dam 180 meters. Sumunod naman po sa may Magat Dam. Narito nga po yung pinakahuling tala ng Pag-asa. Kanina nga pong 6 a.m. pumalo na po ito ng 172.10 meters. Bumaba po ito ng ilang bilang mula po sa 172.20 meters. Pero ang magandang balita, malayo pa naman po ito sa low water level. At panghuli po, silipin po natin ang level ng tubig sa Pantabangan Dam. Kanina nga pong alas 6 ng umaga, pumalo ito ng 183.74 meters. Magandang balita rin po dahil malayo pa ito sa low water level na 171.50 meters. Pero kahit nga po patuloy na tayong nakararanas ng maulang panahon, patuloy pa rin po ang paalala ng ating Weather Bureau na magtipid pa rin tayo ng tubig nang sa gayon, maiwasan po natin ang pagkaka-shortage ng tubig ng ating mga dam. At yan nga po ang dam update na inilabas ng Pag-asa para sa araw na ito. Sa ating pagbabalik, hatid naman po namin sa inyong iba't ibang tips nang sa gayon, maiwasan po natin ang mga aksidente. Ngayon nga po yan nakararanas tayo ng mga pagbaha. Antabayanan po yan makalipas ang isang paalala. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. At mga kabayan, gaya nga po ng unang sinabi ng Pag-asa, wala naman po magiging direktang epekto itong si Bagyong Jose sa ating bansa. Pero ganun pa man, magdadala po ito ng mga pag-ulan dahil palalakasin po nito ang hanging habagat. At itong mga pag-ulan na ito ay posibleng magdulot ng mga pagbaha. So mahalagang malaman ano nga ba yung mga tips na dapat nating gawin kapag tayo ay nakararanas ng mga pagbaha. Ito nga po, no, baunin po ninyo itong mga tips na ito nang sa gayon na hindi po tayo maabala sa ating pagkukommute. Unang tip nga po, no, iwasan po natin yung mga lugar na bahain o yung mga alam po natin na subject to flooding. Pangalawang tip po ay tayo po'y huwag pong tatawid sa mga ilog o sa tubig baha na merong tubig na mataas po sa ating tuhod. So yan nga po, no, para nga po maiwasan po natin ang mga aksidente. Pangatlong tip, iwasan po natin yung water-covered roads and bridges. Pang-apat po nating tip, ito nga po, wag po tayong lalangoy, no? Dahil nga po baka tayo yung makakuha ng leptospirosis at wag din po tayong masusuong basta-basta sa mga tubig baha. At ang susunod po nating tip para sa inyo, no, sa mga magko-commute at ganoon din po sa mga nasa tahanan, kumain lamang po tayo ng pagkain na maayos ang pagkakaluto at protektahan po natin yung mga tira or yung leftovers against contamination or rather contamination. At panghuling tip, tayo po'y uminom lamang po ng malinis o pinakuluang tubig. At yan nga po ang mga tips natin sa inyo ng Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. At your service po new weatherman, Harry Bayona, magandang hapon.